Good day, Ma'am Nicole. We are from Group 4. The establishment that we are going to use from this activity is McDonald's. To give you a quick background about McDonald's, the first McDonald's drive-in was opened in 1940 by Brothers Maurice or Mac and Richard McDonald in San Bernardino, California. In 1948, the brothers revamped the business and the newly envisioned McDonald's restaurants was created to produce huge quantities of food and low prices. The initial menu items were centered around barbecue, and the first name the brothers called their business was McDonald's Famous Barbecue. In 1948, the McDonald's brothers realized that most of their profits derived from the sale of hamburgers. Now McDonald's is known as one of the famous fast food restaurants around the world. Original layout. Ito po yung original layout sa McDo. Makikita nyo po may presentation ito. Doon po nagaganap yung pag-take ng order ng mga customer. And sa likod po nun is yung pinaka-kitchen na. Kapag po napunta tayo sa McDo, makikita po natin na talagang kitang-kita po yung kitchen. Kaya ito po yung napili namin na establishment. Dito po sa upper right, makikita po natin ang frying areas. May fry station and chicken station. Then sa baba po nung merong buns processor. Chicken and gravy, shelves patty, and nugget shelves. Tsaka yung AOT. Then sa baba po nun merong batch grill and freezer or yung cold storage po natin. Ayan po yung nilalaman ng original layout ng McDonald's. Ito po yung original bubble diagram ng McDonald's. So, makikita nyo po, receiving ng food or supplies din, mapupunta po siya sa mga storage areas natin. Meron pong dry storage area and cold storage area. After po ng preparation na. Sa preparation po, may mga food po na kailangan nating linisin, kaya po may arrow po dito sa preparation papunta doon sa washing area. Then, babalik yung product na nilinis na for another preparation para makaproduce po ng food. Before ma-produce yung mga kailangan itapon, after ma-prepare is itatapon sa trash can, kaya meron po tayong garbage area. Then, tsaka pa lang po mape-present yung pin-repair na food dito sa presentation area. After ma-present and na-consume na ni customer ang food, ibabalik po ito dito sa washing area kasi po huhugasan po yung mga used utensils and sa garbage uli kasi itatapon na po yung mga kailangang itapon. Ayan po yung original bubble diagram ng McDonald's. Thank you po. Original kitchen layout. So the red broken line is for general flow of kitchen personnel. Blue arrow is for fry station, chicken station, and chicken expert. So doon naman nakalagay yung mga fries and chicken. Then, black arrow is for AOT. Pink arrow is for patty and nugget shelves. Doon nakaprepare yung mga patty and yung mga nuggets. Violet arrow is for chicken and gravy shelves. Then, green arrow is for buns processor. Doon nakaprepare yung mga tinapay na ginagamit nila for burgers. Orange arrow is for batch grill. And blue arrow is for freezer. Ito po yung revised layout. As you can see, ni-arrange po namin siya based on what we think is right. As you can see, makikita nyo po sa presentation area, nilagyan po siya natin ng space para sa mga dadaan na cruise. And then, yung part po na ito, as you can see, ginawa po natin siyang pa-portrait para after ma-prepare ng mga food is madaling makukuha ng mga order course yung mga na-prepared na or good for serving na mga food. Makikita nyo po na mas malapit yung kay chicken and gravy shelves kasi po para yung mga cook chicken is madali lang may travel papunta sa kanyang shelf. Next is the patty and nuggets buns processor. Magkatabi na po sila para po sa making ng hamburger para mas malapit sila sa isa't isa. Next is the AOT and the last is the ice cream and ice cream maker.
ice maker. Kita nyo din po sa side na to na may dinagdag tayo na storage, which is dry storage. Para naman to sa mga food na hindi na kailangan i-freezer, katabi na niya din ng freezer. And then yung batch grill, and then sa side yung receiving area, and then nilagyan natin ng entrance and exit area para alam ng cruise kung saan lang sila mag-entrance and mag-exit. And then lastly is the trash can. Ay lang naman po sa revised layout, mas pinaayos at mas pina-enhance yung pinaka-layout po ng kitchen. Ito naman po yung revised na bubble diagram. Sa upper part po, makikita po natin ang parking. Doon po magpapark yung mga distributors para magbigay po ng supplies na sa atin. Pagkatapos po nun, dito po sila papasok sa entrance at mapupunta na sila sa receiving area. Kapag na-receive na po, then exit na po uli sa designated exit area. And yung mga na-receive po na product, ilalagay na po siya sa storage. Meron po tayo ditong dry storage for dry foods and cold storage naman para sa mga kailangang i-refrigerate ng mga food product. Kapag nailagay na po sa mga storage, need po nila ma-assess ito sa admin office and then tsaka pa lang po ito mape-prepare. Sa preparation po, may mga need hugasan kaya may araw po tayo na nakaturo sa washing area. After po nun, mahugasan, babalik po ito sa preparation. And yung mga kailangan itapon sa is itatapon sa garbage area. And then proceed uli sa preparation. Tsaka pa lang siya mapupunta sa presentation area pag na-present na sa customer and na-consume na ni customer ang food. Balik na siya sa washing area para mahugasan ng mga utensils na ginamit. And sa garbage para matapon yung mga kailangan itapon. Then garbage papunta doon sa exit area. So that's the revised bubble diagram po. Mas pinahaba pero mas pinasafe ang pinaka-flow. Nagdagdag lang po tayo ng konti para po ma-organize ang mga pangyayari. First arrow, general flows of kitchen personnel. The second arrow is the dry storage. Dito nakalagay yung mga gulay na inilalagay nila sa burger. Third arrow, freezer. Nandito naman yung mga beef, yung mga laman, mga chicken. Dito nakalagay lahat ng cold foods. Fourth arrow, batch grill. Ito naman yung mga by batch na igigrill, iluluto na nakabukod, yung bukod-bukod na. The fifth arrow, ice cream maker and ice. And magkasama na yung ice cream at ice para hindi na magkakalayo yung pagkukunan nila. Buns processors. Dito naman nakalagay yung mga tinapay na pamburger. Patty and nugget shelves. Ito naman yung station na kung saan nandun lang yung patty and nuggets upang mailayo sila sa ibang pagkain. Chicken and gravy shelves. Nandito naman yung chicken tsaka yung gravy na may sariling station ng pagkukunan ng gravy or lagayan ng chicken at gravy. The next one is frying area. Dito naman sa frying area, andito yung lutuan, yung pagpipritusan ng lahat like fries, nuggets, and chicken. Sick and trash. Ito naman, nandito naman yung mga pupuntahan ng basura kung saan dapat lahat may basurahan or kung ano man.